Magandang araw sa inyo mga kalihim. Ako po ang inyong si Tita Cor, ang inyong tagapagsalaysay. Tungayan natin ngayong araw ang kwento ni Maris, 25 years old from Imus, Cavite. Pero bago ang lahat, nakasubscribe ka na ba? Kung hindi pa ay pindutin mo na yung subscribe button, ang kalampagin mo na ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload dito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Ang lihim ni Maris. Hello ko sa inyo, I'm Maris, 25 years old. Araw-araw, tinatanong ako ni Mama kung kailan ako magkaka-bebe o kailan ko siya bibigyan ng apo. Pati mga kaibigan at workmates ko, hindi rin nagpapahuli kung kani-kanino ako siniship. Tila ba may kompetisyon kung sino ang unang makakapagpatibok ng puso ko. Ang hindi nila alam, may isang taong matagal nang nagmamay-ari ng puso ko. Isang taong hindi nila inaasahang magiging bahagi ng buhay ko. Nakilala ko sa isang hindi inaasahang paraan, through online. Nagkakalikot lang ako ng cellphone ko isang araw and bigla siyang nag-message sa akin. Isang foreign guy from United Kingdom, 25 din na sa hindi ko may paliwanag na dahilan ay agad kong nakausap ng walang alinlangan. Hindi ako sanay sa ganitong klaseng koneksyon, lalo na't never pa ako nagkaroon ng boyfriend. NBSB ako, may mga nakausap, may mga nakilala, pero walang umabot sa punto na naging kami. Pero itong lalaking ito, ewan ko ba, ang bilis kong na-attach. At first, pinigilan ko ang sarili ko. Pilit kong sinasabi sa sarili ko na baka infatuation lang ito, na baka nadadala lang ako ng kilig dahil bago sa akin ang ganitong pakiramdam. Pero kahit anong pigil ko, natatalo ako ng sarili kong damdamin. Bakit nga ba hindi? Napakasarap niyang kausap. May substance ang bawat sinasabi niya. Ang lalim ng perspective niya sa buhay at palagi siyang may bagong insight na ibinabahagi. Yung boses niya, ang lambing pakinggan, parang may halong assurance at kapanatagan. Minsan nga, wala na akong ibang masabi kundi, okay, I see. Yeah, habang nakikinig sa kanya. Pero kahit ganun, tuloy-tuloy pa rin siyang nagkakwentuhan. Hindi ko alam kung paano nangyari pero gusto ko na agad siya. Hindi ko naman minamadali ang sarili kong magkajowa, pero sa kanya, parang gusto ko nang maranasan ng isang relasyon. Pero may plot twist pala. Isang araw, this year lang, umamin siya sa akin. May cancer siya. Myeloma. Isang uri ng cancer sa plasma cells. Walang known cure, pero may treatment para makontrol ito. Dati na siyang sumailalim sa iba't ibang treatments at na-manage niya ito for a while. Pero nung nakaraang taon, nag-relapse siya. Mas lumala. Naapektuhan na rin ng lymph nodes niya kaya kailangan niyang muling manatili sa ospital ng ilang buwan. That night, habang nag-uusap kami, ramdam ko ang bigat ng tinatago niya. Mahinahon pa rin ang boses niya pero may lungkot sa bawat salitang binibitawan niya. Inamin niya sa akin na matagal na niyang gustong sabihin pero natakot siya. He felt guilty for not telling me sooner. I'm sorry for being selfish, sabi niya. I wanted you even when I knew from the beginning that we couldn't live the life we daydreamed about. At doon ako na-stun. Alam ko kung anong gusto niyang sabihin. Hindi na kailangang idetalyo pa. Pagkatapos niyang ipagtapat ang lahat, sinabi niya na dapat na kaming maghiwalay. Para hindi na ako masaktan. Para hindi ko na kailangang dumaan ng sakit ng panonood sa kanya habang unti-unting lumalaban sa sakit na walang kasiguraduhan kung gagaling pa siya o hindi. It was a lot to process. Hindi ko alam kung paano ko dapat maramdaman nung gabing iyon. Pero ang sigurado lang ako, hindi ko kayang iwan siya. Kahit anong mangyari, kahit anong hirap, kahit anong sakit. Pero hindi ko pa rin ito masabi sa kahit sino. Walang nakakaalam, ni pamilya ko o mga kaibigan ko,
na may isang taong nasa malayong lugar ang matagal nang naninirahan sa puso ko. At kung sakaling malaman nila, paano ko pa ikukwento ang masalimuhot naming love story? Hindi ito yung usual love story na pang rom-com. Parang itong pelikula na hindi ko alam kung paano magtatapos. Ngayon, sasailalim siya sa isang bagong clinical trial, isang experimental treatment dahil ang kaso niya ay itinuturing na rare at irregular. Walang kasiguraduhan kung magiging epektibo ito. Walang tiyak na sagot kung magtatagumpay siya o kung mas magiging mahirap pa ang laban niya. Pero kahit ganon, umaasa pa rin ako. I'm hoping, I'm praying na malagpasan niya ito, na balang araw matupad namin ang pangarap namin, ang magkasama ng walang screen na namamagitan sa amin. Ang makilala siya hindi lang sa boses, hindi lang sa litrato, kundi sa personal. At kung darating ang araw na iyon, sisiguraduhin kong ipaparamdam ko sa kanya na hindi niya nagkamaling piliing akong makasama kahit sa ganitong klasing laban. Yun lang. Galing kay Maris ng Imus, Cavite. Grabe Maris, yung kwento mo ramdam ko hanggang buto. Medyo naliligyo na yung luha ko habang binabasa kong story mo. Ito yung klase ng pag-ibig na hindi lang basta kilig o sweet moments, kundi yung may kasamang bigat, takot at matinding commitment. Maris, ito ang advice ko para sa'yo. Love isn't always about fairy tales. Minsan, mas malapit siya sa mga kwentong may mabibigat na plot twist. At sa case mo, malinaw na hindi lang puso ang pinasok mo, kundi pati sarili mo sa isang laban na hindi mo alam kung paano magtatapos. Una, be honest sa sarili mo kung gaano ka handa. Mahirap magmahal ng taong may mabigat na pinagdadaanan. Hindi lang emotionally, kundi mentally at physically din. Hindi ito tulad ng normal na LDR na iniintindi mo lang ang time zone at signal. You're dealing with uncertainty na pwedeng magbago anumang araw. Pangalawa, mahalaga ang boundaries at support system. Kahit ayaw mong sabihin sa family or friends mo ngayon, pili ka ng kahit isa o dalawang taong mapagkakatiwalaan na pwedeng sumalo sa iyo kapag mabigat na. Hindi yun selfish, kailangan mo rin ng sandalan. Pangatlo, huwag mong kalimutang mahalin din ang sarili mo habang minamahal siya. Kasi minsan, sa sobrang focus natin sa laban ng mahal natin, nakakalimutan natin na tayo rin ay taong napapagod, natatakot at nangangailangan ng pahinga. At lastly, remember, hindi mo kailangang maging sure sa ending para piliin ang journey. Kung sa ngayon ang puso mo ay nagsasabing, I'm staying, then stand by it. Pero gawin mo ito na may buong kamalayan sa hirap at realidad na kasama ito. Love is not just about staying through the good days, but also about choosing to stay even when it hurts. Maraming salamat Maris sa pagbabahagi ng kwento mo ngayon. Sana ay maging matatag ka at ang iyong boyfriend sa inyong relasyon. Maraming salamat sa pakikinig ng kwento ngayon. Kung may reaction or suggestion kayo ay pwede niyong i-comment sa ibaba at promise na babasahin namin yan. Kung gusto niyo pang makinig ng mga kwentong kapupulutan ng aral at inspirasyon, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload ito sa ating channel at bilang pagsuporta na din dito. Kung mayroon naman kayong kwentong gusto nating mabasa o mapakinggan dito sa page, mag-email lang sa mangalihimnakwento@gmail.com. Hanggang sa muling kwento, paalam at ingat palagi!